Welcome to Girls Love Diaries. Because every heart has a story. Naranasan mo na bang magmahal ng palihim? Kasi alam mong bawal? Si Daniela Villarreal, isang spoiled brat na sanay nakukuha lahat ng gusto niya. Hanggang sa makilala niya si Samantha Reyes, ang strict at seryosong tutor, na unti-unting nagpabago sa kanya. Pero paano kung habang mas lalo silang nagiging malapit? Mas lalo rin silang hindi pwedeng magmahalan? Hindi ako magpapatutor. Malamig na sabi ni Daniela Villarreal habang naka-cross arms sa dining table. Tapos na usapan. Seryosong sagot ng mommy niya. Napairap si Daniela. Mommy, college na ako. Hindi ko kailangan ng babysitter. Hindi babysitter, tutor. Same thing! Binagsak ni Mrs. Villarreal ang report card niya sa harap nito. Puro pula. Puro bagsak. Isa pang failed subject at ipapatigil kita. Doon bahagyang natigilan si Daniela, pero mabilis din siyang nagmatigas. Fine, pero papaalisin ko rin yung tutor na yan. Kinabukasan, nakahiga lang si Daniela sa sofa habang nagja-cellphone. Naka-loudspeaker pa music niya. Then, Ma'am, nandito na po tutor niyo. Napangisi si Daniela. Good luck na lang talaga sa kanya. Tamad siyang tumayo at naglakad papunta sa living room. Pero pagharap niya sa pinto, bahagya siyang natigilan. Nakatayo roon ang isang babae na naka-white blouse at black slacks. Simple. Malinis tingnan. Tahimik. Pero sobrang ganda. Yung tipong hindi kailangan mag-effort para mapansin. Good afternoon, mahinang bati nito. Ako si Samantha Reyes. Unti-unting tumaas kilay ni Daniela. Wow! Tutor ko to? Miss Villarreal? Tawag ni Samantha. Napakurap si Daniela sa kamabilis na umiwas ng tingin. Late ka? Tahimik na sumagot si Samantha. 3 minutes early po ako. Napairap si Daniela. Whatever. Then tumalikod siya. Sumunod ka. Tahimik lang na naglakad si Samantha sa likod niya. Habang si Daniela naman, hindi maintindihan bakit biglang bumibilis tibok ng puso niya. Pagdating sa study room, umupo agad si Daniela at tinaas pa sa table. Napatingin si Samantha. Can you sit properly? No. Daniela, relax ka lang. Tahimik na inilapag ni Samantha ang mga libro. Mag-aaral tayo ng English today. Pass. Hindi option. Napangisi si Daniela. Ang bossy mo naman. Because you're not cooperating. Ayoko nga. Tahimik siyang tinitigan ni Samantha. At first time, may kakaibang kaba na naramdaman si Daniela. Dahil kahit mataray siya, hindi siya sanay na may taong hindi natatakot sa ugali niya. Lumipas ang ilang araw, pero walang pagbabago kay Daniela. Late lagi sa sessions. Minsan hindi sumisipot. Minsan bigla na lang aalis habang nagtuturo si Samantha. At sa buong buhay ni Samantha, ngayon lang siya nakaranas ng estudyanteng sobrang sakit sa ulo. Daniela, what? Can you stop using your phone? No. Why? Boring ka kasi. Tahimik lang si Samantha habang nakatingin sa kanya. Then dahan-dahan nitong inabot ang phone ni Daniela. Hey, at bigla iyong pinatay. Napatayo agad si Daniela. Excuse me? Study first. Alam mo bang cellphone ko yan? And? Napamaang si Daniela. Wow, may unang taong sumasagot talaga sa kanya. Matapang ka. Disiplina lang. Lumapit si Daniela habang naka-cross arms. Hindi mo yata alam kung sino ako. Kalmado lang si Samantha. I know. Then? Still not scared. Biglang natahimik si Daniela. At hindi niya alam kung bakit. Pero imbes na mainis, parang mas lalo siyang na-curious kay Samantha. Makalipas ang ilang minuto, tahimik nang nagsusulat si Daniela. At halos mapangiti si Samantha. Good. Napatingin si Daniela. Anong good? You're finally listening. Don't get used to it. Bahagyang napangiti si Samantha. At doon, parang may kung anong kakaibang naramdaman si Daniela. Dahil first time niyang gustong magpabibo para lang mapansin ng isang tao. Pero syempre, hindi niya yun aaminin. Kaya imbes na sabihin totoong nararamdaman, inirapan na lang niya si Samantha.
habang palihim na pinipigilan ang sariling ngumiti. Late ka na naman. Pagkapasok ni Daniela sa study room, nadatnan niya agad si Samantha na seryosong nakaupo habang may hawak na notebook. Napairap siya. 5 minutes lang. 30. Wow, awa. Tahimik lang si Samantha habang sinusulat attendance niya. Mas lalong nainis si Daniela. Hindi siya sanay na hindi pinapansin. Usually kapag attitude siya, takot agad mga tao. Pero si Samantha, parang walang epekto rito ugali niya. Umupo si Daniela sa kabinagsak bag niya sa table. Alam mo, pwede kitang tanggalin anytime. Kalmadong tumingin si Samantha. Then do it. Natigilan si Daniela. Ha? If you don't want to study, sabihin mo sa mom mo. Tahimik. Biglang natahimik buong room. At doon unang beses nakaramdam si Daniela ng kakaibang guilt. Kasi hindi tulad ng iba, hindi siya sinusuyo ni Samantha. Hindi rin siya piniplease. Parang tinatrato lang siya nito na normal na tao. Read this. Iniabot ni Samantha ang libro. Napabuntong hininga si Daniela. Ayaw ko. Daniela, ang kulit mo. And you're stubborn. Biglang napatingin si Daniela. Excuse me? You heard me. Tahimik silang nagtitigan. Pero maya-maya, biglang napatawa si Daniela. Alam mo, ikaw lang talaga may lakas ng loob magsabi sa akin yan. Because someone has to. At ewan niya ba, pero imbis na magalit, parang gusto pa ni Daniela marinig boses nito. Pagkatapos ng session, pababa na si Samantha ng hagdan nang marinig niya boses ni Daniela. Sam. Huminto siya. What? Tahimik munang tumingin si Daniela sa kanya. Then marahang nagsalita. Hindi kita tatanggalin. Bahagyang natigilan si Samantha. At first time, ngumiti siya ng totoo. Maliit lang. Pero sapat na para mapatitig si Daniela. Grabe, bawal maging ganyan kagandang ngumiti. Lumipas pa ang ilang linggo at unti-unting napapansin ng lahat ang pagbabago ni Daniela. Mas madalas na siya sa study room. Hindi na rin palaging nagwawala. At kahit ayaw niyang aminin, inaabangan na niya araw-araw ang pagdating ni Samantha. Bakit maaga ka ngayon? Tanong ni Samantha pagpasok niya. Nakaupo na si Daniela habang kunwaring nagbabasa. Wala lang. Tumaas kilay ni Samantha. You're studying? Shocking ba? A little. Napanguso si Daniela. Ang mean mo. Bahagyang natawa si Samantha. At automatic na natigilan si Daniela. Kasi sobrang bihira nitong tumawa. At sa tuwing nangyayari iyon, parang humihinto mundo niya. Habang nagtuturo si Samantha, biglang tumunog phone ni Daniela. Napatingin siya rito. Then bigla siyang napangiti. Sino? Tanong ni Samantha habang nagsusulat. Secret. Makalipas ilang segundo, may nagchat ulit. At muli na namang ngumiti si Daniela. Hindi niya napansin na bahagyang nanahimik si Samantha. Hanggang sa, pwede bang mamaya ka na lang mag-phone? Malamig na sabi nito. Napatingin si Daniela. Wait. Dahan-dahan siyang napangisi. Jealous ka ba? No. Sure? Yes. Eh bakit parang galit ka? Because you're distracted. Tumayo si Daniela saka lumapit kay Samantha. Sobrang lapit. Or baka ayaw mong may ibang kausap ako? Bahagyang natigilan si Samantha. At dun unang beses, siya naman ang naiwas ng tingin na pangiti si Daniela. Kasi finally, may epekto na rin siya rito. Pero hindi niya alam, habang palalim ng palalim nararamdaman niya, mas lalo rin siyang nalalapit sa isang pag-ibig na bawal niyang aminin. Daniela! Pagkapasok ni Samantha sa cafe kung saan sila nag-aaral minsan, agad niyang nakita si Daniela na nakaupo kasama ang isang babae. Maganda, mahaba buhok, at sobrang lapit kay Daniela habang tumatawa. Sam! Masayang tawag ni Daniela. Parang automatic na gumaan expression niya pag nakita si Samantha. Pero hindi yun napansin ni Daniela. Busy siya kakangiti. Come here. Tahimik na lumapit si Samantha habang nakatingin sa babaeng katabi nito. This is Chloe, best friend ko. Ngumiti si Chloe. So ikaw pala si Samantha.
Tumangulang si Samantha. Pero habang tumatagal, mas lalo siyang naiirita. Dahil halatang halata kung gaano ka-close si Chloe kay Daniela. Lalo na nang bigla nitong ayusin buhok ni Daniela. Ang gulo mo talaga. Napatingin agad si Samantha. At si Daniela naman, nanatiling nakangiti. Selos ka, no? Biglang nabulunan si Samantha sa iniinom niya. What? Tumawa si Chloe. OMG Daniela, tama ka nga. Cute niya magselos. I'm not jealous. Sure. Tahimik na umupo si Samantha sa kabinuksan libro. Study first. Napangisi si Daniela. Cute talaga kapag affected. Makalipas ilang oras, nauna nang umalis si Chloe at naiwan na lang silang dalawa. Tahimik na nagsusulat si Daniela habang si Samantha naman ay may binabasa. Then biglang nagsalita si Samantha. Stay away from Chloe. Natigilan si Daniela. Huh? She's a bad influence. Napatawa siya. Excuse me? Masamang influence si Chloe? Ako nga spoiled brat. I'm serious. Unti-unting napangiti si Daniela. Dahil ngayon lang niya narinig na may pakialam si Samantha sa kung sino kasama niya. Sam. What? Concerned ka sa akin? Hindi agad sumagot si Samantha. At doon, unti-unting lumambot expression ni Daniela. Kasi sa unang pagkakataon, may taong gustong alagaan siya. Hindi dahil mayaman siya. Hindi dahil Villarreal siya. Kundi dahil siya si Daniela. Repeat after me. Tahimik na sabi ni Samantha habang nagsusulat sa notebook. Pero imbes makinig, nakatitig lang si Daniela sa kanya. Daniela. You're staring. So? Napabuntong hininga si Samantha. Focus. I am focused. Sa lesson dapat. Napangiti si Daniela. Hindi niya maintindihan sarili niya. Dati ayaw na ayaw niya mag-aral. Pero ngayon, kahit buong araw pa siya magstay sa study room, okay lang. Basta kasama si Samantha. Habang nagsusulat si Samantha, biglang yumuko si Daniela para mas mapalapit rito. Sam. What? Pwede magtanong? About lesson? About you. Natigilan si Samantha. What about me? Bakit wala kang boyfriend? Tahimik. Personal question. So ibig sabihin wala? Daniela. Napangiti siya. Girlfriend. Mabilis na napaangat tingin ni Samantha. At dun unang beses, parang may kakaibang tension sa pagitan nila. Why are you asking? Mahinang tanong ni Samantha. Hindi agad sumagot si Daniela. Kasi kahit siya, hindi niya alam bakit gusto niyang malaman. Pero isang bagay lang sigurado siya. Ayaw niyang may ibang nagpapasaya kay Samantha. At ayaw niyang isipin na baka may ibang taong kayang magpatawa rito bukod sa kanya. Daniela. Mahinang tawag ni Samantha. Don't look at me like that. Napakunot no siya. Like what? Tahimik lang si Samantha habang nakatingin sa kanya. Then marahang umiwas ng tingin. Parang gusto mo akong halikan. Biglang natigilan si Daniela. At unang beses sa buhay niya, siya naman ang walang maisagot. Tahimik buong study room. At hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Daniela sa sinabi ni Samantha. Parang gusto mo akong halikan. Namumula ang tenga niya habang kunwaring nagbabasa. Samantalang si Samantha naman ay pilit na kalmado habang nagsusulat sa notebook. Pero pareho nilang alam, may nagbago. At hindi na iyon simpleng tutor session lang. Daniela. Mahinang tawag ni Samantha. What? Read the paragraph. Tahimik na kinuha ni Daniela ang libro. Pero imbes magbasa, nakatitig lang siya kay Samantha. Bakit mo sinabi yon? Natigilan si Samantha. Anong yon? That kiss thing. Tahimik. Then marahang napabuntong hininga si Samantha. Forget it. No. Napangisi ng bahagya si Daniela habang lumalapit. Kasi tama ka? Sit down. Sam. Daniela. Sobrang lapit na nila ngayon. At first time, hindi umiwas si Daniela. Diretso lang siyang nakatingin sa mata ni Samantha. What if gusto nga kita halikan?
Biglang natahimik si Samantha. Halos marinig niya sariling tibok ng puso. At bago pa siya makasagot, biglang bumukas pinto. Snack time! Napaatras agad si Daniela habang si Samantha naman ay mabilis na tumayo. Pareho silang halatang kinakabahan. Napakunot tuloy ang helper. May nangyari ba? Wala! Sabay nilang sagot. At doon, hindi napigilan ni Daniela matawa. Habang si Samantha naman ay mas lalong namula. Kinagabihan, nakahiga si Daniela sa kama niya habang nakatitig sa kisame. Hindi siya mapakali. Paulit-ulit sa utak niya ang mukha ni Samantha. Yung boses nito, yung mata nito, at lalo na yung paraan ng pagtingin nito sa kanya kanina. Unti-unti niyang hinawakan dibdib niya na bakit parang totoo na to. Dahil first time sa buhay niya, hindi lang simpleng laro ang nararamdaman niya. At nakakatakot iyon para kay Daniela kasi hindi siya sanay magmahal ng seryoso. Lumipas ang ilang araw at napansin ni Samantha na mas tahimik si Daniela. Wala nang pang-aasar. Wala nang pasaway na sagot. At somehow, mas lalo siyang kinakabahan doon. Are you okay? Tanong ni Samantha habang nag-aayos ng books. Tahimik na nakasandal lang si Daniela sa table. Yeah. You're unusually quiet. Napanguso siya. Bawal ba? No. Then dahan-dahang tumingin si Samantha sa kanya. Pero mas gusto kong maingay ka. Natigilan si Daniela at automatic na umiwas siya ng tingin. Dahil sa simpleng linyang iyon, biglang bumilis tibok ng puso niya. Habang nagsusulat si Samantha, napansin niyang tahimik lang na nakatingin si Daniela sa kanya. Hindi yung usual na playful stare. Mas malambot. Mas totoo. Why are you looking at me like that again? Mahinang tanong ni Samantha. Tahimik muna si Daniela bago sumagot. Because you're pretty. Natigilan si Samantha. Daniela? No, seriously. Unti-unting ang umiti si Daniela. Yung genuine. Walang halong pang-aasar. At first akala ko gusto lang kitang inisin. Tahimik lang si Samantha habang nakikinig. But now, marahang tumingin si Daniela diretso sa mata niya. Ikaw na lang yata favorite part ng araw ko. Biglang natahimik si Samantha. At first time, hindi niya alam anong sasabihin. Kasi kahit pilit niyang itinatanggi, unti-unti na rin lumalambot puso niya kay Daniela. At iyon ang pinakadelikado sa lahat. Dahil alam niyang hindi siya dapat mahulog sa sarili niyang estudyante. Mas naging tahimik si Daniela sa mga sumunod na araw. Pero hindi na dahil bored siya, kundi dahil natatakot siya sa nararamdaman niya. Daniela? Focus. Napatingin siya kay Samantha na seryosong nagsusulat sa notebook. Focus naman ako. Hindi. Bakit? Tahimik na tumingin si Samantha sa kanya. Because you keep looking at me. Napangisi si Daniela. Bawal ba? Distracting. Good. Napailing si Samantha. Don't get used to me. Biglang natigilan si Daniela. Ha? Tahimik na ibinaba ni Samantha ang ballpen niya. Matatapos din to. Parang may humigpit sa dibdib ni Daniela. Anong matatapos? Tutoring. Sandaling katahimikan. Then tumawa si Daniela. Ang OA mo. Parang ang tagal pa nun. Pero hindi sumagot si Samantha. At doon, unang beses na hindi nakaramdam ng saya si Daniela sa pag-iisip na may oras pa kasi bigla niyang na-realize kapag nawala si Samantha, babalik siya sa dati niyang sarili at ayaw na niya nun. Okay, this is your last test. Tahimik na sabi ni Samantha habang inilalapag ang papel sa harap ni Daniela. Natigilan si Daniela. Last? Tumango si Samantha. Pumasa ka na sa requirement ng mom mo. Hindi agad sumagot si Daniela. Dahan-dahan niyang tinitigan ang papel. Pero hindi niya kayang mag-focus. Kasi mas nangingibabaw ang isang bagay sa isip niya. Last session. Sam. Mahinang tawag niya. Hindi ka na babalik bukas? Tahimik. Sandaling hindi sumagot si Samantha. Then mahinang tumango. Tapos na trabaho ko. Parang may bumagsak sa dibdib ni Daniela. Pilitin tumawa. Good for you. Freedom na ulit.
Pero kahit siya, alam niyang nagsisinungaling siya. Natapos ang test, tahimik lang si Samantha habang chinecheck ang papel. Si Daniela naman, nakatingin lang sa kanya, parang gusto niyang i-record lahat. Ang paraan ng pagsulat nito, ang pag-focus ng mata nito, ang presensya nito, past. Mahinang sabi ni Samantha, pero imbes na matuwa si Daniela, hindi siya gumalaw. Yon lang? Tanong niya. Tumango si Samantha. Congrats! Tahimik. Then tumayo si Samantha at inayos ang gamit niya. Daniela? Wait. Napatingin si Samantha. Don't go yet. Sandaling katahimikan. At dun unang beses, hindi na spoiled brat ang boses ni Daniela, kundi isang taong ayaw mawala ang isang bagay na hindi niya inakalang mahalaga. Please. Natigilan si Samantha. Kasi kahit ilang beses niyang tinanggihan ang nararamdaman niya, ngayon kita niya sa mata ni Daniela ang totoo. Pero umiling siya ng dahan-dahan. Hindi pwede. Bakit? Daniela, student kita. Parang bumagal mundo. At dahan-dahang umatras si Samantha. Hindi ko pwedeng ipagpatuloy ito. Tahimik si Daniela. Walang pangaasar. Walang ngiti. Walang yabang. Bago tuluyang umalis si Samantha, tumigil siya sa pinto. Hindi lumingon, pero mahina niyang sinabi, "Take care of yourself, Daniela." At umalis siya. Naiwan si Daniela mag-isa sa malaking study room. Tahimik. Walang ingay. Walang Sam. Walang boses na palaging kinaiinisan niya dati. Pero ngayon gustong-gusto na niya marinig. Dahan-dahan siyang naupo. At doon, unang beses sa buhay niya bilang spoiled brat. Hindi niya nakuha ang gusto niya at mas masakit pala yun kapag yung gusto mo, siya na mismo ang umalis. Minsan akala natin ang pinakamahirap ay ang umibig. Pero mas masakit pala ang matutong mawala. Pagkatapos umalis ni Samantha, bumalik ang dating mundo ni Daniela. Maingay, magulo, puno ng tao. Pero sa kabila nun, pakiramdam niya, mas naging tahimik ang lahat. Wala nang tutor sessions. Wala nang seryosong boses na nagsasabing focus. Wala nang taong hindi natatakot sa kanya. At doon niya lang na-realize, hindi pala siya natatakot sa tutoring. Natakot siya sa pagkawala nito. Isang gabi, nakaupo si Daniela sa study room. Parehong lugar, parehong mesa. Pero ibang-iba na. Tinitigan niya ang lumang notebook na iniwan ni Samantha. May maliit na sulat sa huling page. Don't get used to people staying, but don't be afraid to become better because of them. Napangiti siya ng mapait. Ang unfair mo naman, Sam. Mahinang bulong niya. Paano ako mag-move on kung ikaw yung dahilan kung bakit ko gustong magbago? Lumipas ang mga araw. Hindi pa rin bumabalik si Samantha. At hindi rin alam ni Daniela kung saan siya nagpunta. Pero isang bagay ang sigurado niya. Hindi na siya yung dating Daniela. Mas tahimik na siya. Mas marunong makinig. And sa unang panartiin, hindi na niya kailangang maging spoiled brat para mapansin. Isang umaga, habang naglalakad si Daniela palabas ng university, may nakita siyang pamilyar na silhouette sa malayo. Tumigil siya. Kumabog ang dibdib niya. Unti-unti,